Ready na. Okay. 12:37. Matthew 12:37. Matthew 12:37. Good afternoon. Church growth. And we are here to grow. We have to have a teachable heart. We should have a group of people that stand in behalf of the whole church BCF. If we don't have power group or prayer groups, prayer warriors, as you want to say it, we should have as a church, because otherwise this is not a church. The very church, the very core group, the very body is those people who are regularly praying. Amen. You cannot be called a church if you are just a churchgoer. A church must be continually be connected to the head, and it must be corporate. Why? Because God promised that when 2, 3 or more gathered, surely He will be in the midst. He loves meeting. He wants to command, to declare, to give instruction to the body of Christ. Amen. In other words, we will never be unified without having the culture of prayer, because prayer is a gift of God to communicate to Him, because He has called us for a purpose. Therefore, those who are called are people that must hear the voice of God each and every day. That's why may mga leaders po tayo. Meron tayong fivefold ministries. You have to focus on the gift that God has given unto you. Do your part and give it to the body of Christ. Synchronized with the plan of God. And Jesus is the head. So yung fivefold ministries natin are services that we could render to people para matawag tayong church. Ang church po ay isang sambahan, bahay ng mga tao na pinili ng Diyos at binigyan niya ng services para whoever comes ay ma-process sila in a way na tayo din ay napagdaanan natin. So mahirap talaga magpili ng leader. Hindi lahat ng napili ay yun talaga ang eksakto. That's why we are all subject for to be. Makikita na lang yan sa iyong performance o sa yung ginagawa mo according sa word. Then you can enjoy the calling. Hindi mo ma-enjoy ang calling kapag hindi mo nakikita ang sarili mo sa calling mo. Like me, I am called to be a pastor. I wanna see kung ako ba ay pastor. Ano ba ang pastor? Again, kailangan nating malaman ano ba ang pastor. Nagtitend ng flocks. Anong ginagawa ng tending the flocks? You feed the flocks. Sabi nga ni Lord, do you love me, Peter? Then you should tend my flocks. Do you love me, Peter? Again, then you feed my flocks. That, the subject is the flocks. The flocks of the Lord Jesus Christ, not mine. So I am just assigned physically for certain people. Kaya hindi ako dapat mag-boast na pastor ako ng lahat. 3 lang na pastoran ko, yun lang ang ibig sabihin ng pastor. Yung siniserbisyuhan ko at nakikita yung fruit. 'Di ba? Para hindi tayo ma-deceive. Pwedeng maging pastor ka. Ang ganda ng beginning ni Apollo Kibuloy. Maganda, no problem. Pero sa dulo, dahil nga hindi na govern ng eksakto, kapag ikaw ay hindi ka na nagsasubmit sa iyong authority, you have your own. So that's the game of Satan. Yung bang isipin, ikaw, alam mo na yan. Huwag ka na mag-ano sa pastor mo, alam mo na yan. Sa atin, meron tayo. Kaya nakikita natin dito sa BCF, ganun ang forma eh. Maya pag nakita ko, bang, nire-review ko agad. Kasi kung hindi, matutulad na naman tayo in the past na bigla mo na lang alam,
magkaibang pulo na pala yung kasama natin. Magkasama tayong kumain, masaya kami, we share to each other. Before you know it, hindi na akong kami nagkita ng isang linggo, nag-coffee shop sila doon sa labas at nagkaroon na sila ng another island. So, hindi ko alam na may mga summer island pala ang BCF. So, yun po. Marami tayong naranasan. That's why we are learning. We need to be better next level of our faith. So, ngayon, nakarating na tayo sa Matthew 28. Well, dito naman talaga ang engagement ng church to go and make disciples sa all nation, baptizing them in the name of the Father. Na-notice ninyo, pag kayo ay pastor, hindi kayo marunong mag-disciple, talagang hindi magtatagal ang church nyo. Kasi ang usapan, make disciples. Yes. Hindi yung, ang tawag niyan, encouragement, inspiration. Hindi ganun. Kundi make disciple. Let's go straight to the word. Matthew 28:18-20. Can you read? Our young people are here. And syempre, buong church dala natin. Meron tayong sa church, may women's, may men's dapat. Yun nga, medyo hindi activated yung iba sa atin. So, hindi tumitigil si Pastora na i-activate talaga kasi ang church na bloodless is lifeless. Ano yung blood? Siyempre, kumakain ka, karoon ka ng blood. Diba ganun lang yun? So spiritually din, pag hindi ko kayo ipinipid, there will be no blood of Jesus that will produce. Then magiging lifeless ang church natin. Okay, kaya nga regular, feed my flocks. I love to feed God's flocks. Kahit hindi BCF, I have the energy. Kahit ang daming mga baptist na pinipid ko, even now. Kasi marami silang kulang sa church nila. I don't care. All I have to do is to align them so that they will be productive doon sa grupo nila. Whether religious man yan o ano, ang importante doon yung relationship ng tao na closer lang siya sa Diyos. Kung ginamit man yung Baptist or religion, it's okay. As long as pag may mga tanong, may gustong ma-discover, ibig sabihin, gumagana yung relationship. Relational na yan kasi interesado, di ba? Pag ikaw interesado ka sa tao, kilalanin mo. So yun ang isa sa mga function ng isang ministers of the gospel na really have the energy kahit hindi sila BCF, kahit nga yung mga dati na umalis dito, I still care. I still feed them. I still lead them. Okay. Kanina nakita ko yung isa nating dating dito. Wala. Gumaganon lang siya. And he knows me and I know him. Ganon. Basta the fact na nagkita kami, there is no such accident. Kahit hindi kami nag-uusap. Nangungusap si Lord sa kanya. Nangungusap din si Lord sa akin. Ganun lang. Hindi lahat na talagang ikaw talaga ang The fact nagkita kayo, ibig sabihin sa divine appointment, divine reminding to him na hey, minsan sa buhay mo, you have had BCF. Yeah. Naging maganda ang family mo, ang career mo, at ang mga anak mo. Ngayon, opposite lahat. Hindi ko sinabing perfect ang BCF. Pero, yun na lang, yung ganong evidence ay may masabi ka talaga na may ebidensya ang ating pagsunod kay Lord. Yes. Kung totoong nagsusunod tayo. Now, let's go. Matthew 28:18-20. Matthew 28:18-20. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given unto me. Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of this age. Yes, the promise is there, of course. Let's break it down again. Go. Go means active action. Go means you need to be always waiting for the command of the Lord. You're
ever ready to do whatever God is telling you. And who is the one telling us, mandating us? It's Jesus, the head of the church. We are the property of Jesus. So yung ating command ay go and make disciples to all nations. Baptizing means teaching. So able to teach tayo bago tayo matawag na church or katawan ni Kristo, tayo ay na born again. Siyempre, yun nga, maraming mga tao hindi makaintindi ng born again. Kanina, sinabi ko kasi usual, Pastora, pag sinabing born again religion, ayan, we have to educate people na ito po ay English lamang na namatay at nabuhay na muli. So, sino ba ang namatay at nabuhay na muli? Si Jesus, yung Pasko. At kaya nga nandito siya ngayon, nabuhay na muli, para tayo din magkaroon ng buhay na muli. Kaya ang tawag sa iyo, born again, dahil sumunod ka kay Kristo. Pag sumunod ka sa kanyang kamatayan, sumunod ka rin sa kanyang pagkabuhay na muli. That is what we call born again. So, two births, sabi ko nga doon, para mas maintindihan, pinanganak ka ng nanay at tatay mo dito physically, but you don't, actually sila vessel lang. Ang talagang gumawa sa atin ang Panginoon. Behind the scene, unseen eh. Hindi mo ba, alam mo ba kung paano gawin ang bata sa womb ng nanay? Hindi mo naman alam. Hindi mo nanay, hindi niya alam. So it means to say it's the work of God, and then, at dahil katulad din ng bird, kailangan, okay, itlog lang. Parang itlog tayo na kailangan makrack. Kasi pag hindi tayo na-hatch, na permit or na incubate, at tapos hindi tayo na-hatch, ibig sabihin, wala tayong another life. Kaya nga, nung nasa itlog pa tayo, God chosen us to come out. Hindi naman lahat ng itlog nakalabas yung sisiw. So, yung nakalabas ang sisiw, ibig sabihin, ikaw ay pinili to have another birth. And that is born again believer. Now, lumabas ka sa dating shell mo, yung egg, first birth, second birth is yung you fly. Kasi, in the form of wings, may format ka na pwede kang lumipad. Do tayo tao, hindi tayo katulad ng sisiw o ng na kapag lumabas sila, meron silang pakpak. That is all parabolic, symbolic yon. Na tayo, in terms of kaluluwa, nakakalipad tayo, hindi tayo yung hanggang dito lang sa lupa. Diba? Dati-dati hanggang dito lang, kakain, tulog, trabaho, pagkatapos mamatay. O hanggang lupa eh. Pero God wants us to get out from earthly so that we can be heavenly. Amen. Yun ang ibig sabihin po ng born again. So, as we go along, alam nyo, kahit matanda na ako, siguro kahit matanda pa sa matanda na, talagang maraming revelations pa rin ang Lord kasi no boundary, no limit ang utak ng Diyos. Amazing, dito ay galing lamang sa Bible. At ang Bible, pag sinunod mo yan, ay you can discover ang Diyos ng Bible. Yun nga, pag na-met mo siya, then you become a different person. Spiritual person ka na. So yung pangunawa mo, iba na. Iba na yung mga ways mo. Iba na yung mga ginagawa mo. Hindi ka na katulad ng dati. So yes, normal, ganon. Kaya mas naintindihan mo yung mga taong hindi pa na-hatch. Kaya nga tayo ay ginagamit ng Lord bilang ate, kuya to lead them. How? How are they going to get to another world? Or to another life? Alright, so special reaching out po natin ito. Now, partnership is very important because prinsipyo ng Diyos ang makipag-partner. Remember, trabaho ng Diyos ito. Ang church ay trabaho ng Diyos. So ano tayo? Katawan lang. Na nakikinig sa Kanya, ano bang gagawin ko? Since absent ka dito, Lord, wala kang katawan. Namatay ka na nabuhay ka muli. Ngayon, binigay mo ang sarili mo sa akin in the form of the Holy Spirit. Now, your body is me. My body is your body.
I will listen to you kung anong gusto mong gawin ko. So yon. Kaya nga lahat ng mga dinidisciple, ini-educate, ay nagkaroon tayo ng tawag na Body of Christ. Ito na ngayon yung ating special reaching out. Dumating na tayo sa ilang taon ng BCF. Dahil nag-mature ang BCF, natural, makita mong vary siya sa measurement naman ng inabot mo. Alright. Marami ba akong pera? Wala. Pero bakit ako nakapunta ng ibang maraming nasyon? Because of the word. Sinunod ko lang. Ngayon, kung sundin nyo rin, pareho lang din ang mangyari sa atin. Kasi wala namang pagkaiba kung anong sinabi ng Bible ko at sinabi ng Bible mo, pareho lang. Now, if we have the same God who is in the form of the Holy Spirit, we can hear the sound of heaven. And we will be led, guided properly doon sa word niya. Go and make disciples to all nations. Teach them what I have told you. Kaya dapat magiging magandang estudyante tayo, disciple tayo ni Jesus para tayo uli ang magtuturo. Diba? Kapag ikaw ay naging estudyante, magiging teacher ka rin balang araw as you grow mature. Ganun lang naman. And then, of course, the promise that He will be with you. Can you imagine? Hindi pera ang i-promise niya sa'yo. Yung nandyan siya sa iyo, nandito sa akin, umulan, bumagyo, may pera, walang pera, may sakit or whatsoever, may missile or whatsoever, ang promise niya, He will never leave me. So yun yung promise na go, therefore, lo, I'm with you till the end of the age. So hanggang mamatay ang ako, mag-separate ako sa katawan ko, kasi nagsanib na kami ng Holy Spirit, ng Spirit ko, natural, sasama na ako sa Kanya. Dito pa lang sa lupa, sumasama na ako. Now, the mission is John 3:16 lang naman talaga. Ang buong buod na dala. Huwag na kayo magpa-complicate. The target, the mission, the target is people that needs the Lord. They are the subject of God's love. I was once and now I am with God who is my source, my sustainer, my defender. So bibigyan ako ng Lord ng burden para yung mga tao rin na hindi nakakilala, naka-experience na na-experience ko, may experience din nila. That's how I serve the Lord. Ilalagay ng Lord sa iyo ang kanyang passion, ang kanyang love for the lost. Ilalagay niya. Kaya, sino ba ang maka-love kay Lily noon? Ang baho-baho, naglalaway. Yan, na-mention niya pa nga siya, kilala niya lahat ng nandidiri sa kanya dito sa BCF. Kilala niya. Siyempre, ako naman, hindi ko sinabing hindi ako mandiri. Siguro, nalagay na yung heart ni Jesus sa akin, kaya hindi ako nandidiri. I really love to clean up. Yun ang ibalagay ng Diyos sa'yo. Gusto mo yung marurumi. Kasi doon mo magpakita ang sarili mo. Kaya ngayon, enjoy din si Noli. Ni-disciple ko si Noli. Sabi ko, you go to puntahan mo, liguan mo siya. Tapos pagkatapos niyang liguan, uwi siya dito, sasabihin niya, anong na-feel mo? Kasi nagpaligo ka kay Romel. Yan, sarap pala ng pakiramdam, pastor. Yon. Kaya hindi ka happy sa Christian life mo kasi wala kang action. Action is the final juice of the joy na sinasabi ng Lord. It's not enough for you to write down, listen. He wanted you to apply. Kaya nga marami kayong hindi na-apply. Maraming ninakaw si Satan sa inyo. Ang good news, you can restore it back. Amen. Yeah. So we have to adjust lang. Sabi ko nga kay Papa, hindi ko sinasabi na kapag sinabihan kita ng diferensya mo, ay kinukondem kita. No. Have a teachable heart. Kasi para sa atin lahat ito. Kasi kung ikaw, may stronghold ka, ayaw mo, kasi gusto mo, tama ka, what will happen to you? Hindi ka makapag-cooperate sa akin, sa ministering ito. What will happen to us? Maraming madamay. Lalo na sa pamilya mo. You really need to adjust. Humble, be humble like Jesus. May pattern naman tayo si Jesus. The special, reaching out.
ang gagawin natin. Matthew 11:23 and Matthew 12:37 ba to? Yes. Matthew 11:23 and Matthew 12:37. Matthew 11:23. And you, Capernaum, will you be exalted to heaven? You will be brought down to Hades. For if the mighty works done in you have been done in Sodom, it would have remained until this day. Yes. You should have the background of Capernaum. Kasi Capernaum is just like a city, a wild city, like Sodom and Gomorrah. Tulad din ng Tel Aviv. Siya yung dating ginawang capital because parang Tokyo, parang city siya na everybody is so free. Ganon ang Tel Aviv, ganon din ang Capernaum nung araw. That's why doon naggagather si Jesus sa Capernaum. Doon siya nagpapakita ng mga milagro.